Manny Villar ng scam sa stocks? Ang kontrobersya sa Villarland at Camella Homes ang daming issue. Titira ka pa ba dito? Muling napunta sa spotlight ang pangalan ni billionaire Manny Villar dahil sa kontrobersya sa stock market. Ang kasalukuyang issue ay tungkol sa insider trading sa kanyang listed company na Villarland na nagdulot ng malaking epekto sa mga maliliit na investor sa Pilipinas. Ayon sa Forbes, ang net worth ni Villar ay bumagsak ng halos 82 bilyong piso mula sa dati nitong mataas na halaga. Mula sa 30-day high na 1,229 kada share, bumagsak ang presyo ng stock sa 61 sa isang araw lamang na nagdulot ng panic sa mga shareholder. Ang insider trading ay isang uri ng illegal na aktibidad kung saan ang mga may kaalaman sa mahahalagang impormasyon ng kumpanya ay nagbibili o nagbebenta ng stocks bago pa man ito maging publiko. Dahil sa ganitong impormasyon, nagkakaroon ng unfair advantage ang nakakaalam at nagagamit ito para kumita bago pa man malaman ng publiko ang kabuuang sitwasyon ng kumpanya. Sa kaso ni Villar, inireklamo ng Securities and Exchange Commission, SEC, ang Villarland dahil sa isang press release na di umano'y naglabas ng labis na mataas na valuation ng kanilang assets noong 2024. Sa ulat ng kumpanya, tinatayang ang assets nito ay nasa 1.33 trillion. Ngunit matapos ang external audit, lumabas na ito ay 35 bilyong piso lamang. Ang maling impormasyon na ito ang nag-udyok sa malalaking demand sa stocks, kaya umabot sa record high ang presyo sa 2.98 per share noong Pebrero 2025. Maraming investors, kabilang ang mga maliliit na mamumuhunan, ang nadamay sa pagbagsak ng stock price. Bagamat itinanggi ni Villar ang paratang at ayon sa kanya walang basehan ang mga ito, kasalukuyan pa rin sa Department of Justice ang kaso. Sa kabila ng iskandalo, nagbigay ito ng mahalagang aral sa mga maliliit na investor. Dapat magkaroon ng cut-loss points o punto kung saan kung bumagsak ang presyo ng stock sa isang tiyak na level, exit agad sa investment upang limitahan ang posibleng pagkalugi. Payo rin ng mga eksperto, aralin mabuti ang negosyo at stocks bago mamuhunan. Itinuturing minsan ang stock market na parang kasino, kaya't dapat laging handa ang mamumuhunan sa panganib. Kasabay ng isyong ito, hindi rin nakaligtas ang pangalan ni Manny Villar sa kontrobersya sa kanyang real estate brand na Camella. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang nangangarap ng sariling tahanan at isa sa pinaka-familiar na brand sa sektor ng pabahay ay ang Camella Homes, na pag-aari ng Vistaland at Lifescapes ni Villar. Mula noong inilunsad ito noong Agosto 1977, naging pioneer ang Camella sa konsepto ng house and lot communities na abot kaya ng middle at lower middle class. Ang unang proyekto ng Camella ay Camella Homes Phase 1 at 2 sa Las Piñas na may humigit kumulang 16 at 20 units. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kompletong bahay na handa ng tirahan, hindi lamang lupa ang inaalok kundi isang buong tahanan na noon ay itinuturing na bago at radikal na ideya. Dahil dito, naging tanyag ang Camella sa buong bansa at naging benchmark sa industriya ng pabahay. Ang pangalan ng Camella ay hango sa bulaklak na camellia na pinili ni Villar upang magbigay ng mas romantikong dating at mas maangkop sa target market na kadalasan ay mga kababaihan na may malaking papel sa desisyon ng pagbili ng bahay. Mula sa Las Piñas, lumawak ang operasyon ng Camella sa mahigit 47 lungsod at 4 na probinsya at nakatayo na ang higit sa 8,000 bahay sa ilalim ng kanilang mga proyekto. Sa kabila ng tagumpay, may mga issue rin na kinaharap ang Camella. Isa na rito ang monopolyo sa internet service providers sa ilang communities, kung saan pinipilit ng kumpanya ang paggamit ng iisang ISP na naging atensyon ng Philippine Competition Commission. Mayroon ding mga kaso ng delayed construction at turnover complaints kung saan nagreklamo ang mga residente na hindi natapos ang kanilang bahay kahit bayad na ang unit. Kasama rin sa reklamo ang mahal na Homeowners Association fees at hindi sapat na serbisyo mula sa HOA, pati na rin ang mga issue sa drainage at baha. Sa kabila ng ganitong mga kontrobersya, nananatiling matibay ang reputasyon ng Camella. Ang kumpanya ay patuloy na nagpapalawak ng operasyon sa iba't ibang rehiyon, naglulunsad ng mga bagong proyekto, at nagbibigay ng financing options tulad ng installment plans and partnerships sa mga bangko
para mas maraming pamilya ang maabot ang kanilang pangarap na bahay. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, milyon-milyong pamilya ang nakapamuhay sa ilalim ng Camela. Dala ang kanilang pangarap, tagumpay at hamon. Ang kwento ni Manny Villar at ng Camela ay hindi lamang kwento ng negosyo. Ito ay kwento rin ng resilience at determination sa harap ng mga iskandalo at kontrobersya. At patunay na sa kabila ng panganib sa stock market o sa operasyon ng real estate, may kakayahan ang isang matalinong negosyante na umangkop at magtagumpay. Mula sa maliit na negosyo ng pagbebenta ng buhangin at gravel hanggang sa pagbuo ng malaking real estate conglomerate, ipinakita ni Villar kung paano ang matalinong diskarte, innovation at pagsusumikap ay maaaring magbunga ng malaking tagumpay. Sa hinaharap, ang Villarland at Camela ay inaasahang magpapatuloy sa kanilang operasyon. Patuloy na magbibigay ng oportunidad para sa investments at pabahay at magpapaalala sa mga mamumuhunan at mamimili ng kahalagahan ng kaalaman, disiplina at responsableng pamumuhunan. Kahit na may mga issue, nananatiling kilala si Manny Villar bilang isa sa mga prominenteng negosyante sa Pilipinas at ang kanyang mga proyekto ay patuloy na humuhubog sa landscape ng real estate at stock market sa bansa. Sino itong pinakayamang tao sa Pilipinas na tumalo kay Manny Villar? Ano ang kanyang mga negosyo at ganoon na lang natalo ang Villar family ni Villar? Ang kanyang net worth ay 11 bilyong dolyar o 616 na bilyong piso. Si Manny Villar ay kilala sa real estate bilang founder ng Vista Land at Lifescapes na nag-develop ng residential subdivisions, condominiums, at mixed-use townships. Ang urban expansion sa Pilipinas, lalo na sa mga middle-class neighborhoods, ang nagbigay sa kanya ng malaking oportunidad. Bukod sa residential units, nakatuon din ang Vista Land sa commercial developments at townships na naglalaman ng malls, schools, and office spaces. Sa ganitong paraan, hindi lang single revenue stream ang kanyang negosyo, kundi multi-layered income mula sa pagbebenta at lease ng properties. Ang kanyang yaman ay bunga ng strategic land acquisition at timing ng development projects. Napili niya ang mga lokasyon na mabilis ang urban growth at high demand, kaya lumaki ng malaki ang kanyang kita. Ang foresight sa real estate market at commitment sa quality development ang dahilan kung bakit siya number 2 sa pinakamayayamang Pilipino ngayong 2026. At ang ating number 1, Enrique Razon Jr., ang kanyang net worth ay humigit kumulang 11.5 bilyong dolyar o 644 na bilyong piso. Si Enrique Razon Jr. ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayong 2026, kilala sa logistics at port operations, pati na rin sa hospitality at gaming sector. Pinamumunuan niya ang ICTSI, isang global port operator na may operasyon sa Asia, Europe, at Americas. Bukod sa ports, may-ari rin siya ng Solaire Resort and Casino na kumikita mula sa hospitality at gaming. Ang kombinasyon ng global logistics dominance at strategic investments sa high-demand sectors ang nagbibigay sa kanya ng massive at recurring cash flow. Ang sikreto ng kayamanan niya ay ang strategic positioning at diversification na nagpapalago ng kita kahit sa panahon ng economic fluctuation. Ang kanyang kakayahang mag-identify ng oportunidad sa high-value industries ang nagpapaangat sa kanya bilang number 1 sa top 10 pinakamayamang Pilipino, 2026. Mula sa logistics at real estate hanggang retail at food industries, makikita natin na ang yaman ay bunga ng tamang diskarte, diversification at pagpapalago ng negosyo. Kung may pagkakataon ka, saang negosyo mo gustong magsimula para maging kasing yaman nila? I-komento mo naman sa ibaba, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming video. Maraming salamat at God bless.